Hindi nag-aksaya ng oras si Ying Hong, inilunsad ang sarili pataas at nagtanim ng isang solid na sipa kay Saint Jong. Halos na-manage ng lalaki na bamulong na sinasaktan siya. Ang labanan ay umikot sa isang magulong bagyo. Alikabok ang umaalpas sa hangin. Biglang sumigaw si Qin Siyang para sa kanila na lumabas. Idineklara ang number 1 muscleman ng Flying Immortal Sect na dumating. Nag-flex siya ng husto upang durugan ang kanyang mga damit, inilantad ang isang sculpted six-pack. Ang kanyang mga bisig ay umindayog na may machine-like rhythm, sinasampal ang mukha ni Saint Jong. Ang unang dugo ay dumating sa isang divine kick. Double kill na may matalim na left hook. Triple kill na may perpektong na drill na mga suntok. Ang mukha ni Saint Jong ay namamaga hanggang hindi na siya makikilala ng kanyang ina. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang lakas na magreklamo na ang mga suntok ay random. Ang jab na iyon ay nagpasiklab ng isang apoy kay Qin Siyang, na sinunggaban ang kanyang collar, kamay na nakataas, idineklara na ang bawat suntok ay sinadya. Si Jong Chen, samantala, ay nahulog ulit. Ang kanyang likod ay sumisigaw na parang kabilang ito sa isang 80 taong gulang. Umiyak siya na masakit ito, nagreklamo tungkol sa paglanding sa kanyang mukha, at sinumpa ang Little Tiger. Ang system ay kumikislap na may 5 mabilis na notifications, ang mga points ay nagsasalansan ng mabilis na sapat upang bulatin siya. Mahusay na nagsagawa si Qin Siyang. Plus 500,000 points. Current total 2,579,575. Nagtaka siya ng malakas kung paano nag-rack up ng napakaraming points ang lalaki na iyon. Sumagot si Qin Siyang sa pamamagitan ng pagmamaneho ng isa pang mabigat na suntok sa kanya. Ang paglaban ay hindi isang pagpipilian at kaya lang ni Jong Chen na tanggapin ito. Ginantimpalaan ng system ang isa pang plus 500,000 points na nagdadala sa kanya sa 2,879,565. Sa kanyang kabaliwan, sinunggaban ni Qin Siyang ang isang mahabang bantan ng buhok ng Bone Saint. Nagpanik ang lalaki, nauuto tungkol sa kawalan ng katarungan at sinasabi sa kanya na lumaban ng walang silang ng kanyang cultivation kung mayroon siyang lakas ng loob. Ang mga salita ay halos umalis sa kanyang bibig bago binaligtad siya ni Qin Siyang baligtad sa isang leg-splitting pose na nagpasakit sa kanya sa hirap. Ang kanyang tingin ay lumipat sa iba, tinitimbang ang kanyang susunod na target. Natigilan sila, ang mga kaluluwa ay kumalat sa takot, nagmakaawa sa kanya na manatili ng malayo. Ang mukha ni Venerable Lan Ling ay dumilim habang bumubulong siya ng pangalan ni Saint Jong at naglakad patungo sa kanyang sirang anyo. Ang puot ay kumislap sa kanyang mga mata. Tumalon ang pulse ni Jong Chen, kinikilala na ang kanyang estado ay mapanganib. Bago pa matapos ang pag-iisip, ang kanyang kamao ay lumipad sa kanya ng may sobrang bilis. Sumigaw siya para kay Jiling Han na pigilan siya. Nagpaulan siya ng mga suntok kay Saint Jong na sinusumpa siya bilang masamang tao at hinihingi na bayaran niya pabalik ang mga buhay ng mahigit 300 bilyon ng kanyang mga kapatid na babae. Ang kanyang katawan ay hindi na makikilala agad. Dugo sa lahat ng dako. 3 tao ang tumalon upang hilahin si Lan Ling palayo. Hinawakan ni Jong Chen ang kanyang mga palso. Hinikayat siya ni Jiling Han na huminto. Sinubukan ni Yin Xiao na pakalmein siya. Dumura pa rin siya at tinawag siyang matandang aso. Pinunasan ni Jiling Han ang pawis mula sa kanyang noo, hinihingal na parang tumakbo siya ng laps. Bumantong hininga si Yin Xiao sa tabi niya, basa, nagkamangha sa lakas ng kanyang braso. Ang galit ay damaloy mula sa mukha ni Lan Ling, pinalitan ng kalmado. Naglagay siya ng isang kamay sa kanyang dibdib, tumingin kay Jong Chen, at tinawag siya bilang sect leader kong. Tinitigan niya siya ng may pagtataka at tinanong kung ano ito. Lumuhad siya at yumuko ang kanyang ulo, idineklara ang kanyang paghihiganti na kumpleto at nanunumpa na maglingkod sa kanya ng walang pag-aatubili, kahit sa pamamagitan ng apoy at bala. Binati siya ng system sa pagkakaroon ng isang bagong subordinate, pagkatapos ay ipinapakita ang kanyang mga detalye. Lan Ling, SSR Race, Immortal Descendant, Heavenly Harmony Spirit Body, True False Cultivation. Overall Evaluation, biniyayaan ng langit ng Dao, marangal na pag-uugali, napakahusay na subordinate.
Reward plus 1,429,800 points. Total 4,289,365. Natigilan si Zhong Chen sa nakamamanghang kasiyahan. Hinawakan niya ang kanyang mga balikat, ang mga pisngi ay namula, idineklara na sa wakas ay naintindihan niya, tumatawa sa kasiyahan ng mahigit 1.4 milyong points. Nakatitig siya ng blanko, hindi sumusunod sa isang salita. Tumindig siya, ang kamay ay lumawak patungo sa pulutong, nag-uutos sa mga labi ng 7 dakilang Holy Lands na pakinggan siya. Si Zhong at ang kanyang kaalyado ay nahulog, at sino man na hindi gustong ilibing kasama nila ay dapat umalis ngayon. Nahulog sila sa kanilang mga tuhod, nanunumpa ng katapatan sa Flying Immortal Sect at Sect Leader Kung, pinalitan ang pangalan ng kanilang Holy Land sa Earth Immortal Holy Land, at nanunumpa na hindi kailanman magtaksil sa kanya. Ang kanilang mga boses ay gamulong ng magkasama, Zuno, Sunlight, Fogbow, Immortal, Divine Light, Shu Shi, Xingxia Holy Lands. Nangangako na kilalanin ang Flying Immortal Sect bilang pinuno ng Thousand Spirit Land, nangangako ng taunang pagpupugay at paggalang. Nakatayo si Zhong Chen na may mga bisig na naka-cross, umaapaw sa pagmamataas. Ang system ay lumitaw ulit nagbigay ng plus 8 million points. Total 12,289,365. Mission Progress, Unify the Three Realms. Own a famed sect. Conquer an immortal level sect. Become Thousand Spirit Lands Leader. Ang kanyang mga mata ay umiilaw na parang headlights sa napakalaking pakikinabang. Ang pariralang system upgrade ay nagpahamak sa kanya sa kasiyahan. New Level 9. Experience over 25 million. Skills, Resurrection Day, Random Survival Method, Force Race Target 1 Major Realm Month Cooldown, Transform to any target day cooldown, Improve target's quality to root quality day cooldown, Resurrect any target. Passive extra points if subordinate handle crisis. Creation of inanimate objects with no cooldown. Next level point store unlock. Inutusan niya ang kanyang mga tao na hanapin at ipalit ang lahat ng mahalaga agad. Sumulyap si Mo Chen sa Bone King, nagtataka, at pagkatapos ay masayang naglabas ng isang spell, nagtatanong kung nag-cultivate ba siya ng isa pang human flower peel. Narinig ang kaguluhan, umikot ang Bone King at ipinaliwanag kay Sect Leader Zhong Chen na ang ganoong mga peels ay nagmula sa mga taon ng cultivation, pinagsasama ang essence ng araw, buwan, bundok, at ilog sa mga organ, karaniwan sa atay o kidneys. Mga kayamanan na lampas sa mga kayamanan. Nakakuha si Zhong Chen ng isang amoy at itinatapon ito bilang kidney at gallstones, na napansin na ang baho ay nagpapatunay dito. Ang matandang lalaki ay nahulog sa kanyang mga tuhod, iginiit na ang peel ay maaaring regenerate ang fetal spirit at refine ang katawan, bihira na sapat na ang 1,000 Saint Realm cultivators ay hindi makakagawa ng isa. Hinikayat niya ang sect leader na kunin ito. Mas malapit itong dumating, mas masama ang amoy, at iwinagayway ito ni Zhong Chen, sinasabi kay Mo Chen na kunin ito. Ang matandang lalaki ay halos umiyak sa ganoong kabaitan. Inihagis ito ni Mo Chen sa kanyang bibig ng walang pag-aatubili habang si Zhong Chen ay hinawakan ang kanyang dibdib at naggag. Ang kalangitan ay dumilim. Ang mukha ni Zhong Chen ay lumubog, ang katawan ay nanginig. Ang matandang lalaki ay umungal na ang kapangyarihan ay bumaha sa kanya, nagpapabata sa kanya at hinikayat silang saksihan ng takot ng Dark Excrement. Si Venerable Mo Chen ay nag-flare ng may isang nakakabigla na puwersa, binabaluktot ang kalangitan hanggang ang kulog ay sumigaw sa itaas, nagpabagsak sa mga disciples sa ibaba sa takot. Iyon ang hindi mapagkakamala na pressure ng isang immortal. Inihagis nila ang kanilang mga sarili sa mga pakiusap para sa Immortal Elder na pigilan ang kanyang divine might. Puwersa ang thrum sa kanyang mga veins, ang kanyang ekspresyon ay umuukit sa smug delight habang sumigaw siya ng tawa, nag-uutos sa kanila na tikman ang pangamba ng Dark Excrement. Si Venerable Zhong Chen, ang mga kamay ay nakatago sa likod ng kanyang likod, samandal upang subukan kung paano nararamdaman si Elder Mo Chen. Ang ugali ng matandang lalaki ay bumaligtad sa sandaling dumating ang tanong,
ang isang ngiti ay kumukuha ng ugat habang masaya siyang kinilala ang sect leader para sa kahangahangang pakiramdam. Lumapit si Mo Chen, ang ulo ay nakalubog sa paggalang, nag-uulat na ngayon ay nagmamay-ari siya ng isang kumpletong initial stage divine soul. Bagaman ang grade ay nakaupo ng mababa, liga pa rin ito lampas sa isang remnant soul. Ipinaliwanag niya na ang takot ng pagkaubos ng kanyang remnant soul sa wala ay wala na. Na sa grade na ito maaari siyang magpakita ng 10 beses nang walang problema, at maaari pa siyang makipaglaban ng bahagya laban sa isang green grade opponent. Nagpout si Jong Chen, nagpapansin na ang human flower peel o anuman ito, ay katumbas lang ng 10 gamit. Mabilis na sumundot si Mo Chen ng isang daliri patungo sa Tiger King, iginiit na ang grade ng peel ay hindi sapat na mataas. Ngunit kahit gayon, ang kanyang lakas ngayon ay halos tumugma sa Tiger Spirit na iyon, at sa isa pang peel, lalampas siya dito. Ang tigre, biglang nakaugnay sa pagmamayabang na ito, nagalit, at nanunuya. Tinawag siyang matandang aso, at inutusan siyang panatilihin ang pagmamayabang sa sarili. Sumigaw ito na ang human flower peel ay hindi casual na merienda, at nagbabala na kung hindi nito alam na ang sect leader ay maaaring resurrect siya, hindi niya kailanman papayagan ang matandang lalaki na kainin ito. Ang kanilang pag-aaway ay nag-udyok kay Jong Chen na pumutol, sinasabi sa kanila na tingnan ang kanilang mga sarili, nag-aaway sa isang nag-iisang supreme peel. Kung tinulungan nito si Elder Mo Chen ng husto, kung gayon bigyan lang siya ng mas marami. Ang matandang lalaki, hinikayat ng kung ano ang tunog na parang suporta, namamaga sa pagmamataas, pinupuri ang karunungan ng sect leader. Nang walang pagkaantala, itinaas ni Jong Chen ang kanyang kamay, nag-a-activate ng Create Spirit Particle Human Flower Peel skill, na susunog sa pamamagitan ng 1,000,000 accumulated points. Ang isang Supreme Grade Human Flower Peel ay lumitaw agad. Kinumpirma ng boses ng system ang kanyang paglikha, ipinapakita ang current accumulated points sa 11,289,365. Ang feat ay nagulat pareho si Elder Mo Chen at ang Tiger King sa slack-jaw disbelief sa paningin ng isang bagay na nabuo mula sa wala. Inanunsyo ni Jong Chen, nalulugod na mahal ito, ngunit kinita ito ni Elder Mo Chen. Nakita ang regalo na ito na ginawa para sa kanya, ang mga mata ng matandang lalaki ay namimiss ito habang idineklara niya na ginawa ito para sa kanyang kapakanan. Luhas sa kanyang boses, nilamon niya ang peel sa isang kagat. Puwersa ang dumagsa sa sandaling tumama ito sa kanyang tiyan. Ang kanyang cultivation ay rocketing sa isang mas mataas na realm, ang lakas ay namamaga sa isang nakakaalarma na antas. Ang arogansya ay bumalik sa ganap na puwersa. Casual niyang sinipa ang Tiger King palayo at umungal sa tawa na ngayon ay nakatayo siya sa tuktok ng Saint Realm, kayang itulak ang hayop sa kalooban. Ang Tiger Spirit ipinadala lumilipad ng walang dahilan, nag-snap pabalik na ang matandang aso ay hindi dapat maging sobrang mayabang at nangako ng payback. Mga araw mamaya, si Jong Chen ay nakahiga sa isang couch, buntong hininga sa pagkabagot. Ipinatawag niya ang system upang hilahin ang mission board, gustong makita ang kanyang susunod na layunin. Ipinakita nito ang main mission, unify the three realms, own a famed sect in Feng continent, conquer a sect, raise sect level to sect leader status, and become ruler of Thousand Spirit Land. Pagkatapos aiskan ang listahan, tinawag niya si Elder Mo Chen. Ang matandang lalaki ay lumitaw agad, tumutugon sa pagsunod at nagtatanong para sa mga utos. Si Jong Chen, pagkatapos ng isang paghinto, itinuro ang kanilang bagong posisyon bilang isang pinuno ng Thousand Spirit Land at pinaalalahanan siya ng naunang layunin na maging ang top sect sa mortal world, nagtatanong kung paano makamit ito. Ang ekspresyon ni Mo Chen ay naging maalalahanin bago siya nagbigay ng suhestyon na may lumalaking kasiyahan na pumunta lang sila sa paligid hinahamon ang mga sects hanggang ang lahat ay yumuko. Itinatapon ni Jong Chen ang ideya bilang sobrang nakakapagod at nagtatanong para sa isang bagay na hindi masyadong nakakapagod. Pagkatapos ng mas maraming pag-iisip, ang mga mata ni Mo Chen ay umiilaw. Iminungkahi niya ang pag-host ng isang martial arts tournament, nag-iimbito ng mga disciples mula sa bawat mortal sect. Ang panalo ay koronahan sila bilang ang number 1 sect. Natural,
Kinistis ni Zhong Chen ang kanyang baba sa katalinuhan, idinagdag na ang mga independent cultivators ay dapat sumali din, dahil maaari itong mag-recruit ng sariwang talento.